Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbayan. Pagsasaluhan po natin ngayon ay 3 kilogram prime steak. Diba? And roasted sweet corn, paprika, green paprika, young carrots, potatoes, and button mushrooms. Ganda na accent ko dun. And also we have a gravy. Just follow the recipe. Nagkalugin mo na lang kung nakakabuisit ka. Cute mo. And hindi po tayong red wine. Sa mukbang po, pass forward na lang. Sa recipe po, pakasunod. Ayan po. Nakabili po ako ng prime steak. Bihira lang po ako bumili ng ganyan. Napo po. Napaganon po ako dahil sa presyo. Huwag na po natin pag-usapan. Dali ako po muna ng konting asin. Ayan ko ng konting paminta. Gusto ko po ngayon malasahan po yung linamnam. Huwag po masyadong maraming spices. Ibig sabihin huwag masyadong damihan para malasahan yung linamnam ng karne. Lagay po tayo ng konting garlic powder. Sabi mo, kuya, huwag masyadong lagyan ng spices. Ang dami mong nilalagay. Loka-loka, hindi ko naman binubuhos lahat. Lakas sa tama ako. Lalagay po ko ng combination of paprika and chili powder at ibang spices. Lalagay po akong umami. Meron po dito nabibiling umami. Alam niyo po yung umami taste. Mostly nakukuha sa linamnam ng mushroom, pero alam ko pag mostly ganun. Ayoko na mag-explain masyado. Baka hindi pala baka. Yung mga nagmamarunong ay naku. Yan. Medyo i-rest ko po muna yun ng 10 minutes. Dito naman sa ating mixing bowl, meron po tayong carrots, may patatas, meron pong ito po yung paprika na hindi po mahang kulay green. Ewan ko po anong variety. May mais. Good for grilling po ito. Lagyan lang po tayo ng mantika. Yan. I-roast ko po yan sa oven para mas masarap. Sisimplahan ko lang kasi pag nag-release ng flavor yung iba at minix ko, masarap. Lagyan tayo ng konting asin, ng paminta. Pagkahaluin ko lang po yan. Ito lang para kung tatahit ng ng bigas. Kapag gumamit kasi kayo ng utensils, mas tama yun. Ito, style ng batugan. Isa na po. Ito na ako Yan. Gagawa naman tayo siyempre ng ibang pagkain na alam niyo na natutunan ko po from different cultures. At ilalagay ko na po sa ating baking tray. Maganda malagay ko yung baking sheet para mas madaling linis. Kuya, bakit maginigilit yung mais? Gusto ko Di pa, parang hindi tumiklop yung baking paper. Basta gusto ko po maayos na ganito. Kasi pag kukuhanin ko, kasi ang unang maluluto po dyan, yung mais, tapos ito pong green paprika. Kaya mas maganda nakaseparate. Hindi po yung sabay-sabay malulot. Siyempre, titignan po ninyo kung ano yung nag-golden brown na. Mag-golden brown po yan. Mas maganda po nakaganto po yung patatas. Para pag na-roast, golden na golden brown, even na even ang pagkakaluto. Yeah. Kaya di ba maraming klase ng patatas?
Pag binili nyo pong patatas, yung parang nagbabalat-balat, yun ano po yun, good po yun sa fries, medyo floury po yun. Pero yung kung ang balat po, yung parang hindi nagbabalat-balat, katulad nito, smooth, yan po masarap i-roast naman, diba? Tutunan ko lang po hindi dahil syempre mga tao dito mahilig sa patatas. Sa atin naman, diba, katulad sa amin sa Bulacan, medyo kamahalan ng patatas. Mas maganda po yung ganitong inisa-isa kasi pag binuhos po ninyo, yung mantika mag-i-stay sa isang lugar. So habang nagro-roast kayo, bakit naiipon? Sa gitna masusunog. Kaya po yung magandang style. Lagay po natin sa 200 degrees Celsius. Oven set po Ibig sabihin na hindi grill. Mga nalang po yan. Mga 20 to 35 minutes. Sa atin naman pong button mushrooms. Kaya bakit di ka pa nangunguha ng kabuti sa gubat? Uulan ba po kaya humahamog. I-quarter lang po natin to 4. Yan. Ito po talaga may malalaki, may maliliit na itong button mushrooms. Kaninang umaga nagluto po ko ng adobo. Siyempre hindi na mukbang po natin, may natira pong mantika. Kasi sabi ko, gusto ko ng ng steak. Lagyan na po natin itong mushroom. Tapos gusto ko ipagulong yung mushroom sa natirang mantika ng adobo. Ako, napakasarap po yan. Timplahan ko rin po yun kahit may mantika. Siyempre hindi naman po lalasa lahat sa mushroom. Lagyan po tayo ng konting asin. Konti lang. Nagre-release po yun ng lipid. Konting garlic powder, tapos ito lang po natin, diba? Alam ko pagaling ako. Isang tama. Kaya hindi ko na itotos. Ayaw ko nang madiwara dito sa kusina. Ang pa-impress lang nyo. Pero pang nasa professional restaurant po kayo, lalo na wok ang gamit po ninyo, ang kaya ninyo, okay po yun. Pag malapit ng maluto, lalagyan akong butter. Kaya kanina, bakit di ka na naglagay ng butter? Kasi masusunog. Diba? Ikot natin. Pag naglagay nyo ng butter, stir ninyo, haluin ninyo para lumasa sa mushroom. Para mas malinam-nam. Medyo nag-golden brown na po yung ibang side ng mushroom. Ito pong mushroom po na to, itong butter mushroom. Minsan sinasalad po nila, sinakain ng dilaw. Opo, safe naman po ito. Yan, kain pa po natin medyo mag-golden brown. Hindi po masusunog ang butter kasi yung mushroom nagre-release ng liquid. So mag-evaporate ng liquid ng mushroom, yung oil ma-absorb ng mushroom. And that's the fact. Medyo malahigit lang po nga. Siyempre kung mainit naman, nararamdaman na ng kaluluwa ninyo sobrang. Di ba? Masusunog talaga. Aalalayan po ninyo po. Ayan. Ganda po na resulta. Ayan! Ganyan po yung gusto ko sa mushroom. Itong luto, pero hindi siya dry. At slightly golden brown. Perfect na po yan. Hindi ako masyadong golden brown kasi madadry na yan. Uurong na. Ayan na po ito. Ayan. Naamoy ko na po, naro-roast na po yung sili. Yan po muna ako tatanggalin. Golden brown na. Yung mais, medyo okay na rin. Pero gusto pa konting golden brown pa. Tanggalin ko na ito.
Sabi ko na lang muna sa mushroom. Pwede nyo rin pong i-blender to, gawin yung sauce, itong chili, pero may sauce, special sauce po para po sa ating steak. Diba? Ito medyo center na natin para mas maging golden brown. Yan. Balik natin sa oven. Yan po mga kabayan. Roasted na po yung patatas at carrots. Yung mais tanggal ko na po. Yan po yung gusto ko. Diba? Yummy, yummy tingnan. Ayan po. Pag maglalagay po tayo ng steak sa oven, dapat po ang temperature 220 degrees Celsius o 225. Lagay po tayo ng skillet or baking tray. Painitin po muna natin to para mas maganda. Kasi kapag hindi pa mainit yung tray, ilagay niyo po yung baking sheet tapos yung steak, mas matatagal po yung proseso ng pagluluto. So magiging chewy, magiging makunat. So meron pong extra tray. Ilagay niyo na po itong sa baking sheet. Kanina pinakita ko, nilagay po dito sa mababaw na tray. Yung malalim po nilagay ko. Pag mainit na po yung malalim na tray o yung malalim na tray, kasalin ko lang po ito. Diba? Ano po, mamaya pakikita ko po sa inyo. Ayan po mga kabayan, mainit na po yung tray. Tapos po muna natin. At salin na po natin itong steak. Dahan-dahan lang po dahil mainit. Ayan pa ito. Dapat yun ako walang gloves tong isang kamay ko. Okay. Ayan na po. Lagyan na po natin. Siguro mga lang po ito. Mga 5 to 10 minutes. Gusto ko po kasi medium plus o plus medium. Hindi po pala 10 minutes. Inabot po ng 20 minutes. Nakita ko na po nag-release ng liquid. Ibig sabihin, wala na po siyang dugo. Okay na po sa akin. Yan, daming liquid. Yung liquid po, gagamitin ko po yun sa paggawa ng gravy. Mas maganda din po, prito nyo po muna yung both sides bago nyo lagay sa oven. Kaya lang, sobrang laki po. Wala na po kung time na gawin po yun. So ito, i-rest ko lang po muna yan. At ang pinakamaganda po, lagyan po natin ng foil para hindi maging chewy. At yung juiciness ma-maintain. Ay na, mapaso doon na. Yan, ganyan lang po. Hindi naman kailangan balot na balot. Kasi mag-evaporate po yung init. So, makokontrol ng foil. Nakolekta ko na po yung liquid ng ating steak. Nalagay po muna ako ng konting butter. Kung gusto nyo po, red wine sauce. Yan ang gusto ko sa red wine, lalagukin po natin mamaya. Lalagukin, iinumin natin mamaya habang nagmumukbang po tayo. Minsan siyempre, nakitry po ako sa mga ganito. Kahit medyo matagal gawin, at least, wala na naman karelo sa grupo. Yan. Nagawa na po tayong shiny gravy. Lagyan po natin ng bawang. Gusto ko yung crush. Durog po yung bawang. Pwede natin may kasama pang balat. Lagyan po tayo ng konting asukar. Gusto ko medyo manamis-namis. Konti lang.
Mga 1 teaspoon, mga ganun. Siguro mga ganun. Depende naman po sa inyo kung gaano katamis po yung gusto po ninyo. So walang po muna ng lumasa ng gusto yung bawang. Marami naman po style paggawa po ng gravy sauce o steak sauce. Depende po sa inyong kaligayahan. Lagay po muna ako ng salt. Konti lang. Kasi yung steak natin inasena na natin. Paminta. Medium heat na lang. Lalagay po ako ng cornstarch. Tinunaw po sa tubig. Huwag po mainit na tubig yung maligam-gam lang. Giging clear po yan. Dagdag pa tayo. Napakadaling maging clear ng sauce. Pwede rin po ang gumamit ng potato flour. Kung gusto niyo po ang gumamit ng all-purpose flour, mas maganda po ibusa po muna ninyo yung walang mantika. Hayaan nyo mag-golden brown. Parang gumagawa kayo ng polvoron, ganun. Set aside po ninyo. Tapos yung procedure, yantog po ang gawin po ninyo. Para mas masarap ang gravy ninyo. Ilagyan ko pa. Masyadong malapot. Ayoko na sobrang lapot. Yan. Isin ko lang po itong ating gravy. Tinikman ko po, napakalinamnam. Pero mas gusto ko medyo butter sauce na. Mas masarap po yan. Bakit kanina hindi ko po dinagdagan yung butter ng marami? Kasi masusunog. Ay, hindi pala masusunog, may tubig. Wala lang, naisip ko lang dagdagan. Nag-iisip lang ako na pag mamarunong na napaliwanag. Kaya, namin lang po natin itong butter na napakabango. Panalong-panalo ngayon ang pagkain natin. Diba? Kung naman po masyadong yung tuno na halos nag-aano na yung butter. Yun ang po gano'n. Yung halos nagmamatika na si babaw. Okay na po yan kasi may init pa yan. Patayin na po natin. Ready na po yung ating gravy. Yan. Isahan na po natin i-plating. Talagang overload po natin. Bandihado po ito. Medyo maganda sana. Maasan maganda plate. Maganda sana ang pagkaka-plate natin. Alam niyo naman po pagkain, minsan kahit hindi ganong kasarap, minsan nadadali tayo sa sobrang ganda ng presentation, di ba? Ito po yun. Sunod natin ang patatas. Kuya, maubos mo ba yan? Actually, kung hindi ko po maubos po ito, iinit ko sabay-sabay sa oven. Para hindi po masira. But let's see. It depends on my appetite right now. Ilagay na natin ang mushroom. Medyo contrast natin sa kulay. Hindi ko muna masyadong ilalagay itong mushroom kasi pag dinamihan ko po ang mushroom, ma-overpound yung lasa ng steak pag kumain ako. And then, let's put the roasted
pepper. Kuya, huwag ka na mag-English. Ang sakit daw sa bangs pag nag-English ako. Wala naman siyang bangs. Ang noon niya naman haba, maabot sa bumbunan niya. Wala po akong naskat kanino. Ano lang po yun. Part of my stupid humor. Diba? Yan. Then, lagyan na natin ng steak. Huwag yung English mo, huwag na. It sounds like jologs. Okay lang. Okay lang yung accent ko, parang jologs. So, what's wrong being poor? Kasi naman ko bilang beach. Dami lang po ah. Haawin muna ako. Mga haawin muna ako dito. Ay, nako. Yung steak po syempre, hindi po masyadong golden brown yung ibabaw. Dahil hindi ko naman po siya pinirito. Pero, the softness and the juiciness, it's here. Lagyan na natin. Yan. Kita naman po ninyo. O, diba? That's what I was talking about. And then, kapag mayroong mga kulang na parts, that's the place where you're going to put the mushrooms. Kaya nakakainis ka. Kit mo talaga mag-English. Ano? Yan. Sasalin ko na po yung gravy at kain na po tayo. Mabuhay! Yan! Maraming salamat ako sa Panginoon. Isama-sama na lang po tayo na way safe po ang lahat. Ano ba yung kuya? Kain mo premium steak. Ang buhok mo hindi premium. Lasing na. Ano lang po? Huwag niyan pasinin. Salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na masabihan binigyan po sa amin sa araw na ito. Naway safe po ang lahat. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Lahat po sana may pinagdadaanan, problema at sakit. Gumano po Panginoon. Kayo na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanila. Susabihin. Baka pa mo. Sana po. According to the table etiquette, kapag naghihiwa daw kayo ng steak, dapat isa lang. Hindi daw po ulit-ulit. So, let's see. Dalit. Lambot. Kaka. Medyo ano, parang malapit na siya sa well done. Hindi siya naging medium o plus, medium plus. Pero, ang sarap. Hindi po muna ako mag-gravy ah. Malaki naman po kasi ito kaya ako ulitin kung yan po. Nanamnamin ko po muna yung linamnam kasi tama-tama po yung pagkakasison. Nagme-melt po sa bibig ko yung ano, yung steak. Napakasarap. Iba talaga po ano, pag parang steak. Kapag wine po dapat hindi po maasim. Kailangan may konting tartness. Tapos spiciness. Tapos dahil may takip po ito, may rubber. Kung may tira kayo, hindi mag-evaporate. Hindi siya may spoil. Siya na po ah. First time ko pong nagmukbang ng gantong Diyos mayo. Opo. Kung yun na po isipin yung presyo. First time ko po kasi talagang gusto pong kumain ng steak. Sabi ko, pag nagmukbang ng steak, gusto ko ulit. Tikman naman natin. Lub-lub natin. Yan. Yung tamis hindi ko masyadong malasahan pero may konting tamis sa sarap. Yung bawang lasang-lasa. Hindi ko po na-surgery ka. Na-enjoy ko po talaga. Napakasarap.
Nagme-melt po sa bibig ko yung steak. Mushroom. Ngayon, nilan ko. Pag nag-serve mo steak, bakit walang mushroom? Kasi ma-overpound nito yung lasa sa bibig po ng taste bud ninyo. Kasi ang mushroom meron mo yung meaty texture. Ayan po. Malambot siya. Yan po. Ito yung medyo pinkish sa loob. Ito titignan mo mamaya mo. Hindi mo na maging gravy. Nagme-melt sa bibig, napakasarap. Grabe. Itong paprika. Well seasoned. Sarap. Konting anghang siya, may malapit sa buto. Sarap. Excuse me sa gravy Ganito ba namang steak? Nagluluto na po ako ng mga steak. Kasi sa mukbang, totoo lang po. Sabi ko pag kumain ako ng steak sa mukbang, gusto ko malaki. Pag yung mga ibang kaibigan ko pa pumunta rito, sabi mo, yan po ito yung plus medium o medium plus. Yan. Ito hindi kailangan po ng gravy. Hindi ako ma-spoil yung lasa. Yummy. Then carrots para may konting sweetness. Perfectly roasted o grilled yung carrots. Kasama ng gravy. Ito. Tsaka nung binili ko, pinatanggal ko po yung mga extra fats. Yung mga litid. Sayang mo. Ayan po. May konting pink. Ay, ngayon tatry ko. Try ko ba kanina sa gravy? Hindi, di ba? Ewan ko doon ang tandaan. Nagugutom.
Ayokong medyo lakihan yung tipak. Hindi ko masyadong na extract yung lasa sa bibig ko yan. Pag nakagas yung pag tama ng hiwa, mas malalasahan niyo po yung pagkain. Kasi pag lunok lang kayo na lunok, hindi niyo malalasahan, hindi niyo ma-appreciate. Proper handling po sa wine nito. Yan o, nakaganda. Kasi warm po yung ano natin, kamay po natin. So yung wine, pag iniinom po ninyo, pag warm ang kamay po ninyo, nakaka-apekto po yun sa lasa. Pwede nyo po hawakan sa bottom o dito. Ganyan. Huwag nyo na po gayahin yung ginagawa ko. Pero pag may nakita po sa akin, wow, lalo ng mga bartender, impressed po sila sa akin. You know how to drink wine. Hello. Hindi, nag-training po kasi ako dati. Dapat, naging section head po ako dati sa isang passenger ship sa Pilipinas. Dati po. So, alam ko po yung proper handling of wine. Temperature and serving and drinking. Yung may gana nga, hindi kami interesado sa pinagsasabi mo, I got you. Napalaki na naman slice na ito. Napakasarap. Yung mushroom, may konting hint o may konting aftertaste ng adobo because of the sauce that we use. Sige nga ko, kuya, social naman ka na kayo, mag-English ka. You're challenging me, I guess. Okay, mag-English ka. Nag-isip ako sa dali. Okay, kaya ganito senaryo. Kakain ka ng steak. You have to explain the taste. Okay. This is a prime beef. I don't want to dip this to the gravy. I don't want to dip in. Let's just just taste it with simple spice. I can taste salt, ground black pepper, a little bit kick of garlic, I think, garlic powder, and some spices. It is quite juicy, tender, and it melts in your mouth. So good. I would say there's a little bit done, but it's good. It's not rubbery. It melts in your mouth. O kaya huwag mag-English, maka na tanga. Mula ako sa pinagagawa ko. Alam po ni madali po malasing. Kaya po maraming nag-i-invite sa akin. Kasi gusto nila ako maabuso. Sabi pag inuman, di po ako mapunta. Totoo po.
Paglasing na kasi yung mga chika babes, pinanggigigilan na ako. Lakas ang tama. No? Ito, tingnan naman natin tong patatas. Kasi ganyan na sinasaw natin sa gravy. Yung walang gravy. Ito medyo creamy po ito eh. Subo muna para masabihin, dal ka ba na dal. Ang sarap. May konting tamis, konti lang. Creamy. Hindi konting. Ang sarap ng patatas ito. Sama niyo po yung balat. Nilisin naman po ninyo, di ba? Oh, tumulo. Ayoko yung overdip. Ngayon, jujus ko sa bibig ko, yung munang lunukin. Kaya na nag-melt sa bibig ko. Ang sarap. Namis na miss tong karne. Sarap. Yan po. Medyo pink. Ito yung masarap. Meron pong burong mangga. Dapat nakain ako itong burong mangga. But it doesn't fit with red wine. It doesn't complement. It doesn't complement, you know. Complement. Iba po yung compliment. Iba yung compliment. Iba po yun. Isa pa po rin. Ito. Yung say compliment. Yung partner. O fit. It fits to something. Ganda po na pagkaka-spice natin. Nag-spread out siya. Sarap ng bun. May naba akong bun, hindi ko na napansin. Medyo tipsy na po ako. Kanya po ako mabilis na manglasin. Nung medyo teenager pa ako. Nung teenager pa ako na ako. Ano, 21 ako. Medyo malakas ako na pero I know my limitation. Pag nalalasin po kasi ako, namumula po ako. Lalo nagiging mabangis po yung dating ko. And that's the thing that I wanna avoid, you know. I don't want to intimidate people because of my animalistic look. And I got drunk. Ngayon, tipsy na ako. O, di ba nakakatawa po pag nakikita niyo po medyo lasing? Pag lasing ako na pumungay yung mata ko, mas nagigil tantalizing. Lasing na si Kuya. Itong red wine po na ito medyo di konting sweetness. Hindi ko pinapromote po ito La Rioja Alta LA Lot 42 o Lot 42 Reserva 2018 Rioja. Kunyari, tama yung pagpronouns sa pagbasa ng wine. Bubusog na ako.
Sobrang excited kasi nakaka 1 kilo pa lang tayo. 2 kilo pa. Napaka-savory yung taste ng green paprika. Malasa. Very tasty. Sarap nun yung carrots. Tamis. Na-neutralize niya yung lasa. Saka nakiklense niya yung yung bibig ko. From savory taste. Savory or savory taste. From saltiness. Yun na-wash out niya. That's the right term. Ayoko naman po nung steak na overcooked, yung smoke, yung naghalos naghihiwalay. Ayoko po nung, gusto po yung ganito. Dito lang po. Bugway muna tayo. Bango. Medyo may konting kumain pa ako kanina bago ko tikman to. Ito may konting butterish texture. Yung smooth. Gina po yung wine. Anong po niya? Medyo alagin ng konti. Umayin po ninyo. Inhale. And then exhale. Para kung may spiciness ba yung amoy sa yung alcohol, diretso sa utak nila kayo agad. Tapos tingnan po niya. Tingnan po niya medyo i-gargle ninyo. Mumog ninyo sa harap ng bibig niyo. Pero nakasarado yung bibig niyo. Tapos niyo po malalaman ang lasa. Delightful indeed. Alam mo ko, sa pa-English mo, sa tingin ko smart ka. Hello. Tatanong po about my work. Hindi ko po nilalagay sa Facebook. Yung wala na dumating po yun. Hindi po nilalagay ng ganun. I don't want to post that as ako po ilagay para pagbasihan kung ano yung respeto pong makuha ko sa kapwa. Sabihin ko lang po, I used to work as
supervisors, area manager from different fields po. Ngayon po, I'm involved in marketing. Kasi now, kakaisa, wala pang isang, ay tama, sa kalahating kilo pa. Ito pong kalahati. Oh. Bigat din ito, laki. Hindi ko niya makaya sa laksak to sa ano, bahay kanin ko lahat. Wow. Magmais na nga muna tayo. Ano? Slightly golden brown. Medyo na dry siya pero okay lang. Pag may steak po, ito pong ayoko mawala. Roasted sweet corn. Pag may natira pong steak, ilalagay po sa freezer. Opo, para yung freshness niya ma-maintain. Ibig sabihin hindi siya mag-release ng maraming liquid. Pag nasa rep po siya mag-release ng maraming liquid, magtutubig, sa freezer po hindi. Bango. Bango yung steak na to. First time ko po kumain ng ganito. Hindi po talaga ako bumibili ng premium steak. First time po ito. Reputasyon ko po. Kapag pumukbang. Sabi ko, niresearch ko po yung pagluto. Search ko po kahit alam ko yung pagluto ng may steak. Yung ibang steak, T-bone, iba-iba pa. Yung makakapal, alam ko po yung pagluto. Ito, medyo hiniwa ako sa gitna. Malaki kasi. Pag malaki ganyan, nadali ko naman. Kaya siyempre baka masayang, di ba? Malaman na bili tapos masasayang. Ayan po, ganito lang po kaya ko. Sa kalahating kilo lang. Ito kaya po itong 3 kilo. So ito po, pag-stock. Pag sama-samay po ninyo yung patatas, carrots, wala nyo po yung sili. Yung sili saka yung mushroom magkasama. Tapos wala nyo po yung mais. Kaya nyo sa rep. Ako po, pag minatira akong steak, ayoko muna lagay sa rep. Pag mahal, hindi ko po agad kinakain kasi may adobo pa ako. Titipirin ko po yan. Sa freezer ko ilalagay. Paano po, bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya. Binigyan po sa amin sa araw po na ito. Maraming salamat po at ngayon po nakakabili na po ako ng mga gusto ko pong kainin. Yung mga pinapangarap ko lang po. Napakasimple po pero hindi po simple po sa lahat. Lalo na po sa tulad ko na dahil po sa kahirapan. Yung gantong biyaya po ay talagang napakalaking bagay po sa amin. Ang pagkain po ay napapalakas po sa amin po sa isipan. Diba yung bawat isa po, may mapagsaluhan po sa kanilang pagkainan. Kaya na po ang bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalan ni Jesus. Amen. Paano po? Maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa pinilaala. May basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes.
God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.